Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga sa inyong lahat. Panahon na upang tayo ay gumising upang harapin ang mga panibagong pagsubok ng araw na ito. Ito po ang Panahon TV live mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center na nagbibigay sa inyo ng napapanahong weather information. Maaari nyo rin po kaming mapanood at matunghayan sa www.ptv.ph. Ako po ang inyong weather guide, Earl Figuracion, inyong makakasama ngayong umaga ng June 26, 2014. Ngayon po ay araw ng Huwebes at ganap na ng 4:59 ng umaga ayon sa Philippine Standard Time. Mga kaibigan, atin po munang simulan ang ating programa sa pag-alam ng ilang impormasyon tungkol sa ating ulat panahon ngayong umagang ito. Atin po makakasama si Pag-asa Weather Forecaster Samuel Duran para sagutin ang ilang katanungan. Magandang umaga sa inyo, sir. Yes, good morning Earl at sa lahat po ng ating taga-subaybay, magandang umaga po. Ginoong Duran, kahapon nga po ay namataan natin ang pagpasok nitong low pressure area dito sa may silangang bahagi ng Pilipinas. Atin po nang alamin kung ano nga ba ang updates tungkol dito sa low pressure area na ito. Noong mga nakarang oras, ano po ba ang mga naging paggalaw ng weather system na ito at saan na ito papunta ngayon? So as of 4 a.m. po ang ating binabantayang low pressure area. Ito po ay nasa east na ng Borongan, Eastern Samar. Most likely po nasa 390 kilometers po east ng Borongan, Eastern Samar. So itong LPA natin sa ngayon po is meron pa rin pong 50-50 chance na maging bagyo. At ito po ay kumikilos ng west-northwest patungo nga pong lumalapit dito sa may Visayas. And then magno-northwest po siya, yun po yung nakikita nating track. Mga kaibigan, itong low pressure area na nandito ngayon sa may silangang bahagi ng Samar ay may 50% na maging isang bagyo ngayong araw na ito. Ito naman ay inaasahang maggagalaw patungong Hilaga at Hilagang Kanluran kung saan ito ay iiwas dito sa pagtama sa ating landfall. Ngunit magbibigay pa rin ng updates ang Pag-asa tungkol sa weather system na yan. Napag-uusapan na rin natin itong sama ng panahon, Ginoong Duran. Noong mga nakarang araw ay nasabi nga na maaring hilain ng isang weather system dito sa silangang bahagi ng bansa ang hanging habagat na siyang nasa kanlurang bahagi naman ng Pilipinas. Ganoon po ba ang inaasahan nating magaganap ngayong araw na ito? Hihilain ba papasok ng low pressure area na ito ang hanging habagat dito sa ating bansa at maapektuhan ba ang anong mga lugar dito sa Pilipinas? Tama ka dyan, Earl. So dahil nga dito sa may presence ng ating low pressure area, nagkakaroon po o lumalakas ulit yung ating hanging habagat na nagbibigay po dito sa may ng mga pag-ulan dito po sa may western po or sa kanlurang bahagi po ng Kabisayaan at ng Luzon. Kaya asahan pa rin po natin yung combined effect ng LPA at ng southwest monsoon. Yan po ang magbibigay ng paulan sa atin ngayong araw po. Mga kaibigan, ngayong araw na ito ay mas lumalakas pa o maring lumakas ang epekto ng hanging habagat at dahil iyan sa paghila ng low pressure area mula dito sa silangan. Maring maging maulan ang ilan pang bahagi ng bansa aside from dito sa western side nga ng Pilipinas at bibigay namin kayo ng ilang pang impormasyon tungkol dyan sa aming 5 a.m. weather forecast. Ngayon nga meron tayong dalawang weather system na umiiral dito sa may silangan at kanlurang bahagi ng Pilipinas, Ginoong Duran. Mayroon po ba tayong itinaas na gale warning dito sa ating seaboard ng bansa? So sa ngayon po, yung pong ating gale warning ay hindi pa naman po tayo nagtataas sa ngayon. Meron lang po tayong moderate to occasionally na maalon dito po sa may inland o sa loob po ng ating mga isla. And then dito po sa may eastern po ng Visayas, meron pa rin tayong mga moderate to rough pa rin po na mga pag-aalan po. Mga kaibigan, dito nga sa inland seas ng ating bansa ay nananatili namang maganda ang seafaring conditions. Ngunit dito nga sa labas ng ating bansa, particular dito sa area kung saan malapit ang low pressure area, ay iba yung ingat na lamang dahil maaaring maging maalon ang ating sea conditions ngayong araw na ito. Bibigyan rin namin kayo ng update tungkol sa gale warning kapag nagtaas ng warning na ito ang Pag-asa within the next few hours. At Ginoong Duran, tapusin po natin itong panayam na ito sa pamamagitan ng pag-alam sa 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa ngayong araw ng Huwebes. So dahil pa rin po sa combined effect ng LPA and then yung southwest, asahan po natin yung buong Visayas at yung northern Mindanao, pati po yung Caraga, pati na rin po yung Bicol region, asahan po natin magkakaroon ng moderate to occasionally heavy rains na maaari pong magkaroon ng flash floods and landslides.
yung natitirang bahagi po ng Mindanao, kasama na rin po dyan yung Calabarzon at Mimaropa. Magkakaroon naman ng mga light to moderate rains. At sa Metro Manila at ang natitirang bahagi naman ng Luzon, magkakaroon lamang ng mga pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Asahan nga po natin ang maulan na weather conditions dito sa may malaking bahagi ng Mindanao, mga kaibigan, at pati na rin dito sa may western part ng Kabisayaan. Samantala, ang Metro Manila naman at ang natitirang bahagi ng bansa ay mayroong fair weather conditions, ngunit asahan pa rin po natin na may posibilidad na tayo ay makaranas ng pag-ulan. More details on that sa aming 5 a.m. weather forecast sa pagtatapos ng aming programa. Maraming salamat, Ginoong Duran, para sa lahat ng impormasyon na inyong ibinahagi sa amin ngayong umagang ito. Ngayon naman ay ating silipin ang ilang astronomical data mula sa Pag-asa. Ang ating sunrise ay magaganap mamayang 5:29 ng umaga at ang ating sunset naman ay mamayang 6:28 ng gabi. Ang buwan ay sumikat 4:27 kanina at lulubog mamayang 5:33 ng hapon at magkakaroon ito ng illumination ngayon na 1%. At dahil yan sa bukas, makikita natin ang new moon, ang lunar phase kung saan mistulang maglalaho ang buwan at napakanipis na bahagi lamang nito ang masisilayan kung gagamit ng teleskopyo. Nakaposisyon ang buwan sa gitna ng mundo at ng araw, kaya naman hindi natin makikita na naaaninagan ang bahagi na ito. Mas mahina rin ang impluwensya nito sa ating tide variations. At para sa ating mga mandaragat, ngayon naman ay ating alamin ang taas ng mga alon mula sa Nambia. Ang high tide ay mamayang 8:58 ng umaga at aabot ito ng 1.22 meters, habang ang low tide naman ay mamayang 5:26 ng hapon at magkakaroon nito ng babaw na 0.04 meters. Magbabalik kami dala pa ang ibang impormasyon matapos ang ilang paalala.